Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Gagalangin sa ika-5.5 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eukaristikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang bayan ng Diyos ay maaaring maging liwanag tulad ng bukang liwayway sa pamamagitan ng pagtataguyod sa katarungan at pagtulong sa mga naaapi at mga kapos sa buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tatalikdan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng poon ang dalangin ninyo. Pag kayo'y tumawag, ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid, di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balitay, hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas.
Pinaaalalahanan tayo ni San Pablo na ang krus ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Mabisa ang pagpapahayag natin ng mabuting balita, hindi dahil sa sariling kakayahan, kundi sa biyaya ng Espiritu Santo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipangangaral sa inyo, kundi si Jesucristo na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sinabi ni Hesukristo, "Ako ay ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-5 linggo sa karaniwang panahon. Umaalala niyo po, nung nakalipas na linggo, pinaalala sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo natin kung gaano tayo kapalad. Sabi, di ba, mapalad ang mga aba
na wala nang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mapalad ang mga nahapis dahil aaliwin sila ng Diyos. O yung paalala na kung paano mo tingnan ang iyong buhay, kung paano mo tingnan ang iyong sitwasyon, na para bang mas piliin nating mas maging positibo, no, maging sa ating pananaw, nang sa ganon ay hindi tayo laging para bang aping-api. Yung parang tayo lagi ang kawawa. Kundi makita natin na laging may biyaya ang Diyos sa anumang sitwasyon natin, lalong-lalo na sa pananaw ng mga tao ay mahirap. Pero para sa Diyos, sa mga taong nagtitiis, pero kumakapit at nananalig sa Diyos, yun ang higit na mapalad. Ngayon naman, sa araw na ito, pagnilayan natin kung alam mo na ba kung ano ang purpose mo sa mundong ito. Mahalaga kasi sa isang tao na makita niya, makilala niya ang kanyang sarili, yung identity niya. Makilala niya, matanggap niya. Kasi yun yung laging inahanap natin, yung sagot sa, sino nga ba ako? Yan. Kilala niyo na ba ang inyong sarili? Kasi mahirap yung pipilitin mong kilalanin ka ng iba, pero ikaw mismo hindi mo pa kilala, hindi mo patanggap ang iyong sarili. Ngayon naman, ano ang purpose mo sa mundong ito? Bakit ka pa nabubuhay? Sige nga, tanungin nyo nga yung katabi ninyo. Bakit ka pa nabubuhay? Sige nga. Ano bang silbi natin? Di ba may ganun? Di ba kaya meron tayong, kaya ang tao, parang minsan hindi niya kasi masagot o hindi niya matukoy ano ang gusto niya sa mundong ito. Akala niya kayamanan, akala niya kasikatan, at kung ano-ano pang mga bagay sa mundong ito. Pero meron lamang siyang, kumbaga sa kalooban kasi natin para mayroong nais gawin at mayroong ka dapat ginagawa sa mundong ito, pero hindi mo lang ito matuklasan. Kaya nga pinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad na sinasabing, kayo'y asin. Sabihin niyo nga po, asin. Sabi niya, kayo'y asin ng sanlibutan. At alam na alam natin kung para saan at kung ano ang purpose ng asin. Ang asin ay pangpasarap. Ang asin ay pampalasa. Although kapag ikaw po ay wala ng panlasa, kahit gaanong karaming asin, wala rin silbi. Sino na bang walang panlasa dito? Diba? Yun ang purpose ng asin. At ang sabi din ni Kristo, kayo'y liwanag o ilaw sa sanlibutan. Ilaw. Para magkaroon ng gabay, para makita ng mga tao ang kanilang hinahanap. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. So mayroong purpose. Hindi lang sila basta tinawag ng Diyos o ni Jesus para maging alagad. May dahilan kung para saan sila nagiging o magiging alagad. Kaya kailangan silang turuan, kailangan silang akayin at makilala ng mga alagad na ito at makita nila yung kanilang potensyal. Hindi lang sila makasalanan, hindi lang sila mangingisda, hindi lang sila maniningil ng buwis. Minsan po, kapag nagmamasid ako sa paligid o kung saan man, mga tao kain ng kain. Di ba po, Dito sa lugar natin, ang daming kainan. Maya't maya, ang tao gustong kumain. Gustong mag-shopping, gustong mamili ng kung ano-ano. Ano naisip ko? Ganun lang ba ang buhay? Kumain, matulog, magpasarap, mamasyal. Ganun lang ba ang buhay natin? Kayo po. Kasi kung ngayon gumising ka, mamaya kakain ka na naman, maliligo,
Ano nga ba? Para saan nga ba? Naisip niyo po ba? O katandaan na natin kasi, no? Baka tumatanda na tayo. Hindi pa natin alam yung dahilan kung bakit tayo nabuhay. Sa dinami-dami ng tao na pwedeng isilang, pwedeng ipanganak. Sa dinami-dami ng tao, mga nauna na, bakit ikaw hindi pa? Bakit tayo hindi pa? Kung may dahilan ang Diyos. Para bang ito ay laging pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa atin. Bago pa man matapos ang oras natin sa daigdig na ito, magkaroon tayo ng silbi sa mundong ito. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, may silbi ka pa. Huwag niyo nang sasabihin na, Father, matanda na ako. O pues, pag sinabi mong matanda na ako, Lord, kunin mo na to. Kasi nung bata tayo, di ba, hindi natin naiisip to eh. Nung mga bata-bata tayo, wala nga tayong pakialam sa iba. Tayo, nakafocus lang tayo sa kung ano yung hinahanap natin, kung anong gusto natin. Pero may mas malalim pa pala doon at dawa sa pagtanda natin, mas lumiliwanag na rin ang ating kaisipan para nang sa ganun magawa natin kung ano ang silbi natin sa mundong ito. Pero tandaan niyo po, no? Kailangan sakto lang. Kapag ang asin, konti, anong lasa? Matabang. Tingnan niyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung matabang ang buhay. Malungkot, walang gana. Kapag sumobra ka naman sa asin, maalat. O, alin ang mukha ng katabi ninyo? Matabang o maalat? Diba? Wala ring silbi. So, sakto mo lang dapat, di ba? Sakto lang. Ganun din naman ang ilaw. Pag sinabi kasing ilaw, di ba? Magliwanag ka. Saktuhan mo lang. Kasi ang sobrang liwanag, nakakabulag. Wala rin makikita. Pag sinabi kasing liwanag, di ba, yung feeling mo, lahat alam mo. Lahat na lang gusto mo, ikaw ang masunod. Lahat ng sasabihin mo, dapat sundin. Sa sitwasyon natin, no, sa lipunan natin, ang daming may dalang liwanag, pero hindi nagsisilbing liwanag. Isa sa, sabi ko, no, sa issue natin sa politika halimbawa, alam nila ang katotohanan na dapat magliwanag. Sabi nga, inilalagay yan sa tamang lagayan para magliwanag, pero itinatago ang katotohanan. Kaya hanggang ngayon, nasa dilim pa rin tayo. Sabi nga ni sabi ni Lebiste ba yun, yung isang congressman na bata, sayang. Sabi niya, hawak ko ng ebidensya. Hawak ko na ang katotohanan, pero hindi ko to ilalabas. Anong silbi? Para saan? Pero sana, tayo mismo, hayaan natin magliwanag ang ating mga sarili. Malinaw po yung sinasabi sa unang pagbasa. Sabi sa aklat ni Isaías, di ba yung mga sabi, ang mga walang damit, damitan mo. Ang mga nagugutom, pakainin mo. Ang mga walang matuluyan, bigyan mo ng matutuluyan. Ito yung mga konkreto na dapat nating ginagawa. Pero nasa na nga ba tayo? Baka nandoon pa rin sa kahit ngayong mga natatanggap natin ngayon, mga ayuda, mga AYICS, lahat yan, puro pansarili pa rin. Pero naisip ba natin na magkaroon ng silbi sa ating kapwa? So, ulitin ko po, huwag nating sayangin ang puwang natin sa mundong ito. Gawin natin at ibigay natin
kung ano ang nararapat na silbi natin sa mundong ito. Amen? Ibahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tinatawag tayo ngayon ng Panginoon upang maging asin at liwanag ng mundo. Umaasa tayo sa Kanyang biyaya upang magampanan nating mabuti ang gawaing ito. Ang ating pong itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa simbahan, maging liwanag nawa si Papa Leon, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, sa gitna ng kadiliman ng karahasan, kasakiman, at iba pang mga anyo ng kasamaan sa mundo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng lingkod bayan, magsilbing liwanag nawa ang kanilang tapat at matuwid na paglilingkod para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa aming mga kapatid na biktima ng pangangalakal sa kapwa-tao, tulungan mo kaming gumawa ng mga konkretong hakbang upang labanan ang mga gawaing pinag-uugatan ng pananamantalang ito. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao naming mahal sa buhay, salubungin mo nawa silang umaasang humimlay sa iyong walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang mga ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito'y iniiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkahit inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkaitinuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo sumandali para sa mga pamparokyang pabatid. Una, ang ikatlong yugto ng Dalaw Kambal na Krus 104,
ay gaganapin ngayong araw sa Barangay 150 sa ganap na ikalima ng hapong banal na misa. Inaanyayahan ang lahat na makiisa. Ikalawa, makiisa sa ika-4 na Martes ng pagninilay ng 7 hapis at 7 tuwa ni San Jose sa darating na February 10 sa ganap na ika-7:30 ng gabi sa loob ng simbahan. Ikatlo, sa Miyerkules, February 11, ay kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes at pandaigdigang araw ng mga may sakit. Ang mga healing masses dito sa ating parokya ay sa ganap na ika-6 ng umaga at ika-6:30 ng gabi. Inaanyayahan na isama sa mga misang ito ang mga may sakit sa ating mga komunidad. At panghuli, sa February 18 ay Ash Wednesday, ang simula ng panahon ng Kwaresma. Ang schedule ng ating misa sa ating parokya ay ang mga sumusunod: ika-6 ng umaga, ika-6 ng gabi, at ika-7:30 ng gabi. Samantala, ang misa sa Kambal na Cruz Community Chapel sa February 18 ay sa ganap na ika-8 ng gabi. Maaari na pong dalhin ang mga lumang palaspas na siyang gagamitin sa silab sala sa February 17 para sa Miyerkules ng Abo sa February 18. Ang mga lumang palaspas ay mangyaring pakidala sa likod ng simbahan. Maraming salamat po. Sa bahaging ito ay tinatawagan ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal sa buong buwan ng Pebrero, mangyaring lumapit sa harap ng santuario para sa isang pagbabasbas. Walang nagpakasal ng February? O nahihiya? Panalangin ng pagbabasbas para sa mga magdiriwang ng kanilang anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyang dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga mag-asawang ito na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at ng kalinga ng Birheng Maria at San Jose. Idinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matanto nawa nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Muli po, paanyaya sa mga nagsasama na hindi pa kasal o kaya kasal sa sibil. Libre po ang kasal dito, ha? Kahit kayo lang dalawa o kasama ang inyong mga anak, pwede na po nating idaos at ibigay ang sakramento ng kasal nang hindi gumagastos. Mas maging praktikal po kayo sa inyo po mga paggastos, lalo na sa pagpapakasal. So muli, libre ang kasal dito sa ating parokya. Basta't sundin nyo lang po kung ano yung mga requirements na dapat na isubmit. Basic naman po dyan, yung baptismal, confirmation, yung inyong marriage certificate kung kasal kayo sa sibil. Okay po? So, pag-isipan niyo po sana, ha? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.